Natanggal sa trabaho ang mabait na teller matapos niyang ipagtanggol ang mahirap na matandang may dalang sako ng gulay sa bangko. Pero nagulat ang lahat noong malaman nila kung sino pala talaga ang matandang ito. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang ang mabait na teller. Magmula noong pumanaw ang mga magulang ni Mia sa isang malagim na aksidente, si Aling Feli, ang kanyang mahal na lola, ang naging takbuhan at gabay niya sa buhay. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi kailanman ipinakita ni Aling Feli na siya'y nanghihina. Sa halip, siya ang naging sandigan ng batang si Mia, ang ilaw sa madilim na panahon ng kanyang kabataan. Isang maulang gabi, ang lamig ng hangin ay unti-unting bumabalot sa kanilang munting tahanan. Sa labas, tila bumubulong ang ulan habang bumabagsak ito sa bubong. Sa loob naman, nagtitipon ang maglola sa tabi ng lumang kalan na naglalabas ng bahagyang init. Ang kanilang munting hapag ay puno ng amoy ng nilulutong lugaw at hinog na saging. Mia, halika rito at uminom ka muna ng salabat. Malumanay na sabi ni Aling Feli habang iniaapot ang isang tasa na may usok pag tumatakas mula rito. Ang boses niya ay puno ng pagmamalasakit. Kahit pa ang kanyang muka ay bakas ng pagod mula sa maghapong trabaho sa palengke. Kinuha ni Mia ang tasa at inilapit ito sa kanyang muka upang damhin ang init. Salamat po, Lola. Mahina niyang sabi, ngunit ramdam sa kanyang boses ang pagod at lungkot. Mia, sabi ni Aling Feli matapos umupo sa kanyang kahoy na bangko. Alam kong mahirap lahat ngayon. Pero tandaan mo ngayon, anak, ang buhay, parang ulan lang yan. Mahirap sa simula, pero pagkatapos nito, laging may liwanag. Napatitig si Mia sa kanyang lola. Kahit may mangilan-ngilang pilak na buhok na ang matanda at kahit ang pagod sa kanyang mga mata, ang bawat salita nito ay puno ng lakas at pananampalataya ay talagang nakikita. Lola, biglang sabi ni Mia. Paano niyo po nagagawang maging matatag? Parang ang hirap-hirap po ng buhay, pero parang hindi kayo nauubusan ng lakas. Napangiti si Aling Feli. Kinuha niya ang kamay ng apo at banayad itong pinisil. Anak, ang lakas ay hindi galing sa katawan. Galing to sa puso, pananampalataya at sa mga taong mahal mo. Kaya't kahit mahirap, hindi ako sumusuko dahil alam kong kailangan mo ko. Napaluha si Mia sa sinabi ng kanyang lola. Lola, natatakot po ako. Paano po kung hindi ko kaya? Paano po kung hindi ko magawa ang gusto niyong mangyari para sa akin? Mia, sagot ni Aling Feli habang tinutuyo ang luha sa pisngi ng apo. Ang takot ay bahagi ng buhay. Pero ang mahalaga, huwag mong hayaan ang takot ang magdikta ng mga hakbang mo. Magtiwala ka sa sarili mo at tandaan mong lagi akong nandito, hindi kita pababayaan. Tahimik na tumangos si Mia. Tila sinisip-sip ang bawat salita ng kanyang lola. Ang init ng kanilang pag-uusap ay nagbigay sa kanya ng lakas, katulad ng pagbigay ng salabat ng init sa kanyang malamig na pakiramdam. Lola, magpapakatatag po ako para po sa inyo, para po sa mga pangarap natin. Ani ni Mia, na ngayon may bakas ng ngiti sa kanyang labi. Habang humihina ang ulan sa labas, tila sumasabay din ang pagkagaan ng damdamin ni Mia. Sa gabing iyon, napagtanto niya na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng unos sa buhay, mayroong isang liwanag na gabay sa kanya. Ang pagmamahal
ng kanyang lola. Habang pinapanood ni Mia ang lola niyang abala sa paghahanda ng hapunan, napangiti siya. Nakatanaw siya mula sa maliit na bintana ng kanilang bahay. Ang amoy ng nilulutong tinola ay banayad na pumupuno sa maliit na silid. Sa likod ng bawat galaw ng kanyang lola, ramdam niya ang pagmamahal at sakripisyo nito. Lola, kailangan ko na po bang iligpit ang mga pinag-aralan ko sa mesa? Tanong ni Mia habang lumapit ito sa matandang babae. Lumingon si Aling Feli. Bitbit ang isang maliit na kaldero. Huwag muna apo, maghapunan muna tayo. Mahaba pang gabi para mag-aral ka ulit. Ayokong magutom ka habang nagsusunog ng kilay. Ngumiti si Mia. Pinulot ang ilang papel at nilagay ang mga ito sa isang tabi. Salamat po la. Pero sana po, di kayo masyadong mapagod sa kakatrabaho. Ako ang dapat tumulong sa inyo eh. Umupo si Aling Feli at nilapag ang kaldero sa lamesa. Tumitig siya sa apo at marahang hinaplos ang buhok nito. Mia, ang buhay ay puno ng pagsubok. Kahit gaano kahirap, hindi ka dapat sumusuko. Ha? Ikaw ang tanging yaman ko. At gusto kong makita kang maabot ang mga pangarap mo. Napuno ng emosyon ang puso ni Mia. Alam niyang bawat hampas ng labada at bawat gabing puyat ng kanyang lola ay para sa kanya. Hindi niya mawari kung paano maibabalik ang lahat ng sakripisyo nito. La, pangako po, gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako. Isang araw, hindi niyo na kailangan magtrabaho ng ganito. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Ani ni Mia, puno ng determinasyon ang boses. Ngumiti si Aling Feli, ngunit bakas rin sa kanyang mukha ang lungkot na pilit niyang tinatago. Apo ko, hindi ko hinihingi ang gantimpala. Ang tanging hiling ko lang ay maging masaya ka at marating ang gusto mong marating. Kung ano man ang hirap ngayon, baliwala yan, basta makita kitang matagumpay. Habang kumakain sila, binasag ng mga kwentuhan ng katahimikan ng gabi. Ikinuwento ni Aling Feli ang kanyang kabataan, ang hirap ng buhay at kung paano naging lakas niyang pagmamahal sa pamilya. Kahit noong bata pa ako, Mia, natutunan ko na ang halaga ng pagtitiis at pagsusumikap. Kaya ikaw, huwag kang matakot sa hirap. Parte ito ng tagumpay. Isang araw, matatawa ka na lang sa lahat ng mga pinagdaanan natin. Salamat po la, hindi ko po kayo bibiguin. Tugon ni Mia, habang yakap ang mga aral at pagmamahal ng kanyang lola. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Mia sa kanyang maliit na mesa upang magpatuloy sa pag-aaral. Sa likod niya, abala pa rin si Aling Feli sa pag-aayos ng kusina. Ngunit bago ito umalis, tumingin ito sa direksyon ng apo at bumulong sa sarili. Salamat Diyos ko, at binigyan niyo ako ng apo na gaya niya. Sa bawat pahina ng aklat na binabasa ni Mia, nararamdaman niyang bigat ng responsibilidad at ang init ng pagmamahal ng kanyang lola. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban ng buhay. Sa piling ni Aling Feli, natutunan niya ang tunay ng kahulugan ng pamilya, ang pagiging matatag, mapagmahal at puno ng malasakit. Isang malamig na gabi, habang tahimik na nag-aaral si Mia sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, narinig niyang banayad na yabag ni Aling Feli papalapit. May dala itong tasang kape na umuusok pa. Anak, magpahinga ka na muna. Balumanay na wika ng matanda, habang inilalapag ang kape sa maliit na mesa sa tabi ni Mia. Ngunit ngumiti lamang si Mia at bahagyang tumango. Lola, malapit na pong final exams eh. Gusto ko pong mataas ang makuha ko para hindi masayang ang mga sakripisyo nyo. Anya na may halong determinasyon sa tinig. Nagbuntong hininga si Aling Feli, ngunit halatang may halong pagmamalasakit ang kanyang tingin. Naiintindihan ko, pero alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi ako masaya kapag nakikita kitang napapagod ng sobra.
Nagpatuloy si Mia sa pagbasa ng kanyang libro. Hindi niya alintana ang bigat ng mga salitang iyon mula sa lola, sapagkat batid niya ang halaga ng edukasyon. Maya-maya pa'y inilapag niya ang libro at nigliwanag ang kanyang mukha. Hinugot niya mula sa bag ang isang papel at iniabot ito sa matanda. Lola, tingnan niyo po. Ito po ang resulta ng pagsusulit ko kanina. Pangako, gagawin kong lahat para maabot ang pangarap natin. Tuwang-tuwa niyang sabi. Nakangiti si Aling Feli habang marahang tinanggap ang papel. Binasa niya ito at hindi napigilang tumulo ang ilang patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Matataas ang marka ni Mia. Isang patunay ng lahat ng pagsusumikap ng dalaga. Napakabuti mong bata, Mia, sabi ni Aling Feli habang hinahaplos ang ulo ng apo. Pagpatuloy mo lang yan, ha. Balang araw, baka kamit mo rin ang tagumpay na para sa atin. Opo, Lola, sagot ni Mia na puno ng determinasyon. Pangako ko po, makakapag-graduate ako at magbibigay ng mas maginhawang buhay sa inyo. Habang nag-uusap ang maglola, biglang bumugso ang hangin mula sa labas, na parang nagpapahiwatig ng malamig ngunit bagong simula. Nagpatuloy si Mia sa pag-aaral, ngunit hindi niya kinaligtaan ang kape na inihain ng kanyang lola. Sa bawat lagok niya dito, dama niyang init ng pagmamahal at suporta ni Aling Feli. Hindi ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Mia ang kanyang sipag at tiyaga. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang pinatatag ng mga hamon ng buhay. May mga araw na kinakapos sila sa pera, at may mga gabing nagkukulang sila sa pagkain. Ngunit hindi kailanman sumuko si Mia. Lagi niyang iniisip ang pangarap na magbigay ng mas magandang buhay para sa kanyang lola. Isang gabi, sa gitna ng tahimik na pag-aaral, muli siyang kinausap ni Aling Feli. Mia, kahit anong mangyari, tandaan mo mahal na mahal kita, ha? Hindi nasusukat ng tagumpay ang halaga ng pagmamahal at pagsasakripisyo natin para sa isa't isa. Sabi nito. Napangiti si Mia at hinawakan ang kamay ng kanyang lola. Lola, kaya ko pong gawin to dahil sa inyo. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa gabing iyon, habang tulog si Aling Feli, tahimik na nagdasal si Mia. Alam niyang hindi magiging madali ang landas na tatahakin. Ngunit naniniwala siyang sa bawat sakripisyo at pagpupursige, darating ang araw na magbubungang lahat ng kanyang pagsusumikap. Para sa kanyang lola, para sa kanilang pangarap. Lumipas ang panahon at dumating ang araw ng pagtatapos ni Mia. Habang suot ang toga at may diploma sa kamay, tinawag niyang lola na nakatayo sa gilid ng entablado. Lola, para po to sa inyo, sabi ni Mia habang iniaabot ang diploma. Mia, ito ang bunga ng lahat ng iyong pagsusumikap at paniniwala sa sarili. Napakaganda ng hinaharap mo at lagi akong nandito para sa'yo. Sagot ni Aling Feli, hindi maitago ang pagluha sa saya. Ang tagumpay ni Mia ay hindi lamang resulta ng kanyang talino at kasipagan, kundi pagmamahal nila ng kanilang lola. Isang paalala na sa kahit sa gitna ng kahirapan ng pagtitiyaga at pagmamahal ay kayang magdala sa atin sa rurok ng tagumpay. Sa katahimikan ng dapit hapon, nangungusap ang malamyos na ihip ng hangin at tila nagbabadya ng isang bagay na masakit. Sa maliit na tahanan ni Mia, bumagsak ang lahat ng katahimikan nang bigla nilang matanggap ang balita. Si Aling Feli, ang matandang puno ng kanilang tahanan, ay pumanaw na. Ang kanina'y payapang paligid ay napuno ng iyak at panaghoy. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mia na tila natanggalan ng kulay ang kanyang mundo. Nang makita niyang malamig na katawan ng kanyang pinakamamahal na lola sa kama nito, para siyang sinaksak sa puso. Walang salitang makakapaglarawan ng bigat ng kanyang nararamdaman. Bumagsak siya sa sahig, ni hindi magawang huminga ng maayos habang bumubulong. Bakit po, Lola? Bakit po ngayon?
Sa lamay, ang mumunting bulaklak at nakapalibot sa kabaong ay tila nagsilbing tahimik na saksi sa bawat patak ng luha ni Mia. Nakaupo siya sa tabi ng kabaong. Tahimik at walang imik pero ang bawat hikbi niya ay umaalingaw-ngaw sa malamlam na liwanag ng kandila. Hinaplos niya ang malamig na kamay ng kanyang lola. Umaasang kahit papaano'y mararamdaman niya ang dating init nito. Lola, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kayo naalagaan ng tama. Lagi akong abala. Hindi ko po natupad ang pangako ko na pasayahin kayo. Naputo lang kanyang tinig. At kasabay ng pagbitiw ng mga salitang iyon ay ang pagbuhos ng kanyang luha. Mula sa malayo nakita ni Liza ang kanyang matalik na kaibigan. Ang lungkot na bumalot kay Mia. Hindi na ito nagdalawang isip at agad lumapit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Mia. Mia, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mong lahat ng makakaya mo. Napatingin si Mia kay Liza. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Pero Liza, paano kung kulang? Paano kung hindi ko talaga siya napasaya sa mga huling araw niya? Lagi akong abala sa trabaho. Sa mga bagay na akala ko mas mahalaga. Umupo si Mia at si Liza. Pinatong ang kamay ni Liza sa ibabaw ng kamay ni Mia. Mia, ang pagmamahal hindi nasusukat sa dami ng oras na nilaan mo. Masusukat yon sa lalim ng mga alaalang iniwan mo sa puso ng mahal mo. Alam kong ramdam ni Aling Feli ang pagmamahal mo, kahit hindi mo yun nasasabi araw-araw. Siguro nga ramdam ni Lola kung gaano ko siya kamahal. Pero Liza, ang hirap tanggapin. Parang iniwan niya akong mag-isa. Mia, hindi ka nag-iisa, narito ako. At higit sa lahat, naririto ang alaala ng lola mo na magpapatuloy, na magbibigay ng lakas sa'yo. Sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Mia ang luhang pumapatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sakit ang naramdaman niya. May kasamang kapayapaan. Alam niyang tama si Liza. Ang pagmamahal ng kanyang lola ay isang pamana na kailanman hindi mabubura. Salamat, Liza. Ipinapangako ko na magpapatuloy ako. Hindi para kalimutan si Lola, kundi para ipagpatuloy ang iniwang pagmamahal at lakas niya sa akin. Tahimik na niyakap ni Liza si Mia. Habang patuloy ang lamay at sa pag-ugong ng dasal sa paligid, naramdaman ni Mia ang unti-unting pagbalik ng liwanag sa kanyang mundo. Sa bawat patak ng luha, nabaon ang sakit. At sa halip ay lumitaw ang panibagong lakas. Isang lakas na magdadala sa kanya sa bagong simula. Sa mga sumunod na araw, nanatiling mabigat ang kalooban ni Mia. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng mga alaala ng kanyang lola. Ang halimuyak ng nilutong adobo sa kusina. Ang tunog ng mahinang pag-awit nito habang naglalaba. At ang mahigpit na yakap tuwing gabi. Hindi maiwasan ni Mia ang mapaluha. Lalo na tuwing tahimik ang gabi at siya'y nag-iisa. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, biglang sumagi sa kanyang isipan ang huling habilin ng kanyang lola. Mia, huwag kang susuko ah. Di mo man ako laging nakikita, pero lagi mo akong madarama. Narito lang ako sa puso mo. Parang muli niyang narinig ang boses nito. Malambing at puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Mia sa kanilang lumang sofa, malalim ang iniisip, tumitig siya sa larawan ng kanyang lola na nakadisplay sa altar. Sa ilalim ng dim na liwanag ng isang kandila, tila nabubuhay ang larawan sa kanyang mga alaala. Lola, mahina niyang sabi,
Hawak ang rosaryong iniwan nito. Ang hirap po. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Unti-unting tumutulo ang kanyang mga luha. Sumasalamin sa liwanag ng kandila ang kislap ng bawat patak. Nang bigla naramdaman niyang malamig na haplos ng hangin sa kanyang pisngi. Napatigil siya at tumingin sa paligid. Wala namang bukas na bintana o pinto. Ngunit ang kakaibang katahimikan na dumapos sa kanya ay tila yumakap sa kanyang puso. Pinapawi ang bigat nito. Parang may boses na pabulong sa kanyang isipan. Huwag kang susuko, apo. Sa gabing iyon, habang nakayakap sa rosaryo, napagtanto ni Mia na hindi magugustuhan ng kanyang lola na magpakulong siya sa lungkot. Ang alaala nito ay laging puno ng lakas at pag-asa. At iyon ang dapat niyang tularan. Kinabukasan bumangon si Mia na may bagong determinasyon. Tila nawala ang pagod sa kanyang katawan habang inaayos niya ang kanyang higaan. Pinunasan niyang bawat sulok ng kanilang bahay. Nilinis ang altar at inayos ang mga gamit. Nang makapagpahinga, kinuha niyang mga libro niyang matagal nang nakatambak at binuksan ng isa. Kailangan ko magpursige para kay Lola. Bulong niya sa sarili. Puno ng bagong sigla. Mula noon ginamit ni Mia ang mga alaala ng kanyang lola bilang inspirasyon. Sa tuwing nadarama niyang pagod sa pag-aaral, naaalala niya ang kwento ng sakripisyo ng matanda. Sa tuwing naiisip niyang sumuko, binibigkas niya ang mga salitang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kung kaya ni Lola na magbanat ng buto para sa akin, kaya ko rin to. Minsan sa kalagitnaan ng isang mahirap na aralin, nararamdaman niya ulit ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Napangiti siya. Salamat, Lola, bulong niya, habang itinutuloy ang pagsusulat ng kanyang mga sagot. Unti-unti nagiging mas matatag si Mia, hindi lang para sa sarili kundi para rin sa pangarap ng kanyang lola, na makita siyang magtagumpay. Sa bawat hamon na dumating, nagpatuloy siya. Dala ng inspirasyong galing sa isang pagmamahal na hindi nawala kahit sa kabilang buhay. Lumipas ang mga linggo at dumating ang araw ng pagtatapos ni Mia. Isang maaliwalas na umaga iyon, puno ng kasiyahan sa paligid. Ang tunog ng mga tawanan at palakpakan ay sumasalubong sa bawat sulok ng paaralan. Subalit tila may bigat sa dibdib ni Mia na hindi niya maipaliwanag. Nakaupo siya mag-isa sa gilid ng entablado. Malayo ang tingin habang pinapanood ang kanyang mga kaklase na abala sa pakikisalamuha sa kani-kanilang pamilya. Sa isip niya, hindi maiwasang sumaging isang pamilyar na muka. Kung andito lang sana si Lola, siguradong siyang pinakamaingay sa lahat. Mahina niyang bulong sa sarili habang pilit na pinipigilan ng luha. Mia Carmela Santiago, tawag ng tagapag-anunsyo. Bumasag sa kanyang malalim na isip. Napabuntong hininga siya bago tumayo. Habang papalapit siya sa entablado, pakiramdam niya ay bumagal ang oras. Ramdam niya ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. Bawat kabog ng kanyang puso na tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Tumigil siya saglit sa harap ng hagdanan at nilingon ang bawat paligid. Walang pamilyar na mukha sa gitna ng masayang mga tao. Ngunit dama niya ang bigat ng bawat akbang na tila sinusukat ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Habang umaakyat siya sa entablado, may isang munting ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sa kabila ng lungkot, iniisip niyang bawat payo at dasal ng kanyang lola, na naging gabay niya mula pa noong simula. Para sa iyo to, Lola. Mahina niyang bulong habang iniaabot ang diploma mula sa punong guro. Ramdam niyang init ng papel na parang simbolo ng lahat ng sakripisyo at pangarap na kanilang pinagsaluhan ng kanyang lola.
Mahigpit niyang hinawakan ito. Parang isa itong alaala na kailanman ay hindi papakawalan. Pagkababa niya ng entablado, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Ngunit para kay Mia, ang lahat ng iyon ay tila isang tahimik na tagumpay. Bumalik siya sa kanyang upuan. Tahimik ngunit puno ng emosyon. Hindi maaalis sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang lola. Ang malabong mga mata nito na laging puno ng pagmamalaki tuwing pinag-uusapan ang pangarap ni Mia na makapagtapos. Habang nagmumuni-muni, naramdaman niyang marahang haplos sa kanyang balikat. Napalingon siya at nakita si Ginoong Reyes, ang kanilang guro sa Filipino na nakangiti. Mia, alam kong proud na proud sa iyong lola mo. Nakita ko sa mga mata mong sipag at tiyaga na itinuro niya sa iyo. Napaluha si Mia at tumango. Salamat po, sir. Siya po ang naging inspirasyon ko sa lahat ng to. Ngumiti si Ginoong Reyes at tumingin sa entablado. Ipagpatuloy mo ang pagsisikap, Mia. Nandito kami para suportahan ka. Lumipas ang seremonya. Ngunit nanatili si Mia saglit sa kanilang silid-aklatan, kung saan siya madalas mag-aral noon. Doon inilabas niya ang isang maliit na larawan ng kanyang lola mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa ibabaw ng diploma at marahang sinabing, "Natupad ko po ang pangarap natin, Lola. Salamat sa lahat." Pagkatapos ng seremonya, habang masiglang nagkukumpulan ng ibang mga mag-aaral kasamang kanilang pamilya, tahimik na nilisan ni Mia ang universidad. Sa bawat hakbang niya ang pag-iisa, ngunit kasama rin ito ng kasiyahang unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Bit-bit ang diploma. Napadaan siya sa paborito nilang tindahan ng sorbetes. Isang tasa ng tsokolate po, bahina niyang sabi sa tindera. Halata sa kanyang boses ang magkahalong pagod at kasiyahan. Habang hinihintay ang order, napatingala siya sa langit. Ang matingkad na asul na kalangitan at ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Narating ko rin. Mahinang sambit niya sa sarili. Ang mga mata'y tila nagmamasid sa malayo. Waring nakikita ang lahat ng pinagdaan ng hirap at sakripisyo. Pagkakuha niya ng sorbetes, naupo siya sa isang sulok. Malapit sa bintana ng tindahan, tahimik niyang tinikman ang malamig at matamis na sorbetes. Napansin niyang tila bawat kutsara ay may dalang alaala. Napangiti siya. Alam kong paborito mo rin to, Lola. Bulong niya habang nakatingin sa tasa ng sorbetes. Sa mga salitang iyon, parang bumalik sa kanyang mga araw na magkasama silang nagbabahagi ng sorbetes at kwentuhan sa ilalim ng lilim ng malaking puno sa kanilang bakuran. Isang malakas na hangin ang dumaan at tila ba may malamig na dampi sa kanyang pisngi. Napapikit siya at iniisip niya na baka iyon ang yakap ng kanyang lola mula sa langit. Nagtagumpay ako, Lola. Maraming salamat sa lahat. Mahina niyang usal habang unti-unting natutunaw ang sorbetes sa kanyang tasa. Ang tinig niya ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ramdam niyang presensya ng kanyang lola. Kahit pa ito'y wala na. Habang patuloy siyang nakaupo, pinagmamasdan niyang mga tao sa paligid. May mga magulang na masayang yakap-yakap ang kanilang mga anak. At mga grupo ng kaibigang nagtatawanan. Isang bahagi ng puso niyang nainggit, ngunit mas malaki ang bahagi ng kanyang kasiyahan. Ang bawat tagumpay na natamo niya ay alay niya para sa mga taong nagmahal at nagsuporta sa kanya. Sa kabila ng lungkot at pangungulila, naramdaman ni Mia ang kakaibang lakas. Alam niyang hindi natatapos sa araw na iyon ang laban ng buhay. Ngunit simula pa lamang ito ng bagong kabanata. Tumayo siya, dala ang bagong sigla at determinasyon. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimula ng maghanap ng trabaho si Mia. Hindi iyon naging madali.
Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang magpadala ng mga aplikasyon sa iba't ibang kumpanya. Sa bawat pag-click niya sa submit, nararamdaman niyang halo-halong kaba at pag-asa. Sa unang mga tugon ay puro pagtanggi. Isang umaga habang binabasa niyang email mula sa isang kumpanya na hindi siya natanggap, napabuntong hininga siya. Kailan kaya magbabago ang sitwasyon? Tanong niya sa sarili. Pilit pinipigilan ng luha. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman niyang pagod. Hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. Pinilit niyang manatiling positibo sa kabila ng lahat. Minsan, tatawagan niyang kanyang ina para maglabas ng sama ng loob. Anak, darating din ang tamang panahon. Wika ng kanyang ina sa telepono. Huwag kang susuko. May plano ang Diyos para sa'yo. Ngumiti si Mia. Hindi nakikita ng ina. Salamat ma. Kailangan ko lang talagang maging matyaga. Isang araw habang pinoproseso ang pangatlong tasa ng kape para sa umaga, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang malaking bangko. Agad siyang inanyayahan sa panayam. Salamat po. Handa po akong pumunta bukas ng umaga. Sagot niya. Halos hindi mapigilan ang kasiyahan sa boses. Habang papunta siya sa opisina kinabukasan, hindi mapakali ang kanyang mga kamay. Napansin pa nga ng driver ng taxi na kinakabahan siya. Miss, okay ka lang ba? Tanong nito habang tinitingnan siya sa rearview mirror. Ngumiti si Mia. Kahit pa nararamdaman niyang lamig ng pawis sa kanyang noo. Oo naman po, kailangan ko lang mag-focus. Maraming salamat, Manong. Pagdating niya sa bangko, sinalubong siya ng isang receptionist at inihatid sa waiting area. Habang naghihintay, pinagmasdan niyang paligid. Malinis at organisado, na tila sumisigaw ng profesionalismo. Ilang minuto lang ang lumipas, tinawag ng kanyang pangalan. Miss Mia? Tumayo siya. Pilit na iniipon ang lakas ng loob. Sa loob ng silid panayam, tinanong siya tungkol sa kanyang karanasan, kakayahan at kung paano siya makakatulong sa kumpanya. Sa bawat sagot niya, sinikap niyang ipakita ang kanyang determinasyon. Ano po ang dahilan kung bakit nais niyong magtrabaho sa aming bangko? Tanong ng papel. Tumigil sandali si Mia upang huminga ng malalim bago sumagot. Naniniwala po ako na ang inyong kumpanya ay nagbibigay ng mataas na kalidad ng serbisyo sa mga kliyente nito. Gusto ko pong maging bahagi ng organisasyong iyon at gamitin ang aking kakayahan upang makatulong sa paglago ng kumpanya. Mukhang handa kang harapin ang hamon, Miss. Maraming salamat sa oras mo. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap niya ang tawag na matagal na niyang hinihintay. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang telepono. Miss Mia, natanggap ka bilang isang bank teller. Welcome to the team. Sabi ng boses sa kabilang linya. Halos hindi siya makapagsalita. Totoo po ba to? Maraming salamat po. Matapos ibaba ang tawag, napaluhod siya sa tuwa. Salamat Panginoon, isa itong malaking hakbang. Bulong niya, habang pinupunasan ng mga luhang bumabalot sa kanyang muka. Kinabukasan, maagang gumising si Mia. May halong pananabik at kaba ang kanyang pakiramdam. Habang nakaupo sa jeep, bitbit ang kanyang bag na puno ng dokumento, tumingin siya sa labas ng bintana. Ito na. Mahina niyang bulong sa sarili. Nang makarating siya sa bangko, ramdam niyang bigat ng mahalagang desisyon na ito para sa kanyang kinabukasan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng tagapag-receive ng mga kliyente. Magandang umaga, ma'am. Ano pong sadya niyo? Tanong ng lalaki na may magalang na ngiti. Magandang umaga rin. Narito po ako para pumirma ng kontrata. Sagot ni Mia. Bahagyang kinakabahan. Sa HR po tayo, ma'am. Sundan niyo lang po ako. Sabi nito habang tinuro ang daan patungo sa opisina ng Human Resources. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aasikaso, napirmahan din ni Mia ang kontrata.
Binigyan siya ng kopya nito at pinuri ng HR manager. "Congrats, Mia! Welcome sa team," sabi ng manager, habang inabot ang kamay. "Maraming salamat po. Sisiguraduhin kong gagawin kong lahat ng makakaya ko," tugon ni Mia na may kasamang ngiti. Paglabas niya ng gusali, huminto siya saglit at tumingin sa logo ng bangko na nakaukit sa harapan nito. Malalim siyang huminga at ngumiti. "Ito ang simula ng bagong kabanata ng buhay ko," bulong niya sa sarili. Dumating ang unang araw ng kanyang trabaho. Maaga siyang pumasok at ang lamig ng aircon sa opisina ay tila nagdadagdag pa sa kanyang kaba. Habang pumipirma ng attendance, isang grupo ng mga empleyadong bumati sa kanya. "Hi, ikaw ba si Mia?" tanong ng isang babaeng naka-business attire. May ngiting magiliw sa labi. "Opo, ako po yun," sagot ni Mia na bahagyang ngumiti. Ako nga pala si Linda, senior teller dito. Kapag may kailangan ka, huwag kang maiyang magtanong ha," sabi ni Linda. Halatang sanay ng tumulong sa mga bagong empleyado. "Maraming salamat po, Linda. Malaking bagay po ito para sa akin," tugon ni Mia. Habang inaayos niya ang kanyang mesa, hindi niya maiwasang mapansin ang maayos na sistema ng opisina. "Mia, ito nga pala ang handbook ng mga policy at guidelines dito," sabi ni Linda. Inabot ang isang makapal na dokumento. "Basahin mo to tuwing break time mo para pamilyar ka na sa mga proseso natin." Sige po, babasahin ko po to agad," sagot ni Mia na may kasamang ngiti. Sa kalagitnaan ng araw, inikot ni Linda si Mia upang ipakilala si Mia sa iba pang mga empleyado. "Si Mia, bagong member ng team natin," sabi ni Linda sa bawat mesa na kanilang nilapitan. Ang bawat pagpapakilala ay sinamahan ng magiliw na pagbati at ilang tip mula sa kanyang mga bagong katrabaho. "Welcome, Mia! Sana magustuhan mo dito," sabi ng isang lalaki mula sa loan department. "Sigurado akong mag-e-enjoy ka dito," dagdag naman ng isa pang babaeng teller. Sa pagpasok ni Mia sa kanyang bagong trabaho, hindi niya maipaliwanag ang halo-halong emosyon na bumabalot sa kanya. Masaya siya na natanggap sa isang opisina na kilala sa pagiging prestihiyoso. Ngunit hindi niya maikaila ang kaba sa hindi pamilyar na paligid. Sa unang araw pa lamang ay marami na agad ang kanyang napansin. Ngunit higit na nakatawag ng pansin kay Mia ang kanilang manager na si Miss Reyes. Isang babae na nasa kalagitnaan ng edad. Palaging nakataas ang kilay at tila laging may hinahanap na mali. Sa unang meeting, tahimik na nakaupo si Mia sa dulong bahagi ng conference room. Isang malakas na tapik sa lamesa ang pumukaw ng lahat ng atensyon. Si Miss Reyes iyon, seryosong nakatingin sa kanilang lahat. "Mia, alam kong bago ka pa lang pero ayokong makarinig ng reklamo tungkol sa trabaho mo. Naintindihan?" Malamig na sabi ni Miss Reyes habang nakatitig sa kanya. Mga matay tila nanunukat. "Opo, ma'am," sagot ni Mia. Pilit na pinapanatili ang kumpiyansa sa boses. Ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang mga kamay upang itago ang panginginig. Mabilis na lumipas ang unang linggo. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Isang beses habang nagbibilang ng pera mula sa isang transaksyon, nagkamali si Mia sa pagtala ng halaga. Napansin ito ni Miss Reyes at agad siyang nilapitan. "Ano ba yan, Mia? Hindi ka ba marunong magbilang? Kung ganito ka palagi, baka kailangan mong maghanap ng ibang trabaho," sabi nito ng may diin. Kasabay ng mariing pagtitig na parang tumatagos sa kanyang konsensya. Napatingin si Mia kay Linda. Ang kasamahan niyang tahimik na nakamasid sa gilid. Kitang-kita sa mukha ni Linda ang pagnanais na tulungan si Mia. Ngunit halata rin na nag-aalangan ito dahil sa takot kay Miss Reyes. "Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit,"
Sagot ni Mia habang pilit na pinipigilan ng luhang gustong kumawala mula sa kanyang mga mata. Pagsapit ng lunch break, dahan-dahang lumapit si Linda kay Mia. Okay ka lang ba? Tanong nito nang may pag-aalala. Ayos lang. Sagot ni Mia. Pilit nang umiti kahit alam niyang hindi siya kumbinsido sa sariling sinabi. Nasasanay ka rin kay Miss Reyes. Ganyan talaga siya sa lahat eh. Paliwanag ni Linda. Pero kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi. Magkasama tayo dito. Napatingin si Mia kay Linda at bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Salamat Linda. Malaking bagay na malaman kong may kakampi ako rito. Ngunit sa kabila ng pagdulong ni Linda, patuloy ang mahigpit na pagtrato ni Miss Reyes. Sa bawat pagkakamali ni Mia, tila lumalakas ang boses ng manager. At mas lalong nararamdaman ni Mia ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ito nga ba talagang tamang lugar para sa kanya. Isang araw matapos ang isa na namang pagsubok, nagdesisyon si Mia na harapin si Miss Reyes. Pagpasok niya sa opisina ng manager, tahimik siyang tumayo sa harap nito. Ano na naman ang kailangan mo, Mia? Tanong ni Miss Reyes nang hindi man lang tinitingnan siya. Ma'am, gusto ko lang pong humingi ng tawad sa mga naging pagkakamali ko. Bago pa lang po ako at alam kong marami pa akong dapat matutunan. Pero gusto ko rin pong sabihin na ginagawa kong lahat ng makakaya ko para magampanan ang trabaho ko ng maayos. Sabi ni Mia, mahigpit ang pagkakahawak sa gilid ng kanyang palda upang mapanatiling matatag ang sarili. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Miss Reyes ang kanyang tingin at tiningnan si Mia ng diretsyo. Mabuti naman kung ganon. Pero tandaan mo, Mia, hindi sapat ang pagsisikap kung walang resulta. Gusto ko ng progreso, hindi ng palusot. Opo, ma'am. Salamat po sa pagkakataon. Sagot ni Mia. Nasa kabila ng malamig na sagot ng manager ay nakaramdam ng kakaunting tapang. Sa isip niya hindi siya susuko. Ito ang kanyang simula at alam niyang may paraan upang mapatunayan ang kanyang sarili. Pagdating sa bahay, tahimik na bumagsak si Mia sa kanyang kama. Isinubsob niya ang muka sa unan. Pilit na itinatago ang pagod na nararamdaman. Sa kabila ng lahat, pilit niyang sinasabi sa sarili, kaya ko to. Halos pabulong. Ngunit puno ng determinasyon. Muli sumagi sa isip niya ang boses ng kanyang lola. Malinaw at puno ng pagmamahal. Mia, anak, kahit anong hirap, tandaan mo, may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat pagsubok. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing gabay niya. Lalo na tuwing pinanghihinaan siya ng loob. Kinabukasan, sa bangko kung saan siya nagtatrabaho bilang isang teller, naging mas maingat si Mia. Natutunan niyang unawain ang bawat detalye ng kanilang sistema. Hindi niya ininda ang pagod at paulit-ulit na mga proseso. Sa halip ginamit niya ang bawat pagkakamali bilang aral. Napansin din ng kanyang mga katrabaho ang kanyang determinasyon. Isang araw habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, narinig niyang tawag mula kay Miss Reyes, ang kanilang branch manager. Mia, pwedeng makausap kita sandali sa opisina ko? Napalunok siya ng bahagya. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga empleyadong pinatawag sa opisina ng manager. Hindi lahat ay maganda. Gayunpaman, pinilit niyang ngumiti at sumagot. Opo, ma'am. Pagpasok niya sa opisina, sumalubong sa kanyang seryosong mukha ni Miss Reyes. Ngunit sa likod nito ay tila may bahid ng ngiti. Mia, napansin kong pumuti ang trabaho mo nitong mga nakaraang linggo. Kahanga-hanga ang pagtitiyaga mo at pagsisikap mo. Patuloy kang magpakahusay. Hindi makapaniwala si Mia sa narinig. Parang nananaginip siya. Salamat po, ma'am. Sagot niya. Pilit na pinipigilan ang ngiti na gustong-gustong kumawala sa kanyang labi. Naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib.
Ngunit higit sa lahat ay naramdaman niya ang kasiyahan at ginhawa. Paglabas niya ng opisina, napapikit siya at tahimik na magpasalamat. Alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin. Ngunit sa araw na iyon, isang paalala ang natanggap niya. Kaya niyang lagpasan ang lahat ng hamon basta't magsikap at maniwala. Sa kalagitnaan ng isang abalang araw sa bangko, tahimik na nagtatrabaho si Mia sa kanyang mesa. Ang tunog ng mga daliri niyang mabilis na tumatakbo sa keyboard ay halos masabay sa mahinang huni ng aircon. Ang mga ilaw na fluorescent ay nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng opisina. Habang ang mahihinang tunog ng usapan ng ibang empleyado ay tila isang musika sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Miss Reyes. Nakataas ang kilay nito at halatang iritable ang muka. Tila may iniindang bigat sa mga balikat nito habang palapit kay Mia. Mia, anong update sa reports? Tanong nito ng diretsyo at walang anumang pasakali. Ang boses niya ay malamig at matigas, na para bang nais nitong tapusin ang usapan sa lalong madaling panahon. Agad na tumigil si Mia sa pagtipa sa keyboard at tumingin sa kanyang supervisor. Nasa final review na po, ma'am. Naghihintay na lang po ako ng confirmation mula sa finance department. Mahinahon at maayos ang tono niya. Bagamat naramdaman niyang bahagyang kaba sa ilalim ng mahigpit na tingin ni Miss Reyes. Bago pa man makasagot si Miss Reyes, napalingon ito sa malawak na salamin ng opisina. Doon ay makikita ang nagaganap sa labas ng bangko. May isang grupo ng mga tao na tila nagkukumpulan sa may entrance. Ano yan? Bulalas ni Miss Reyes habang tinuturo ang eksena sa labas. Sa harap ng malaking gusali, isang matandang babae ang nakatayo. Suot ang kupas na damit na tila nagkwento ng maraming taon ng hirap at sakripisyo. Hawak niya ang isang malaking sako ng gulay. At halata sa kanyang mga mata ang halong kaba at pagod. Nagdadalawang isip siyang lumapit sa mga gwardyang matikas na nakabantay sa pintuan. Pwede po bang pumasok? Mahina niyang tanong. Halos pabulong dahil sa iya. Agad siyang sinulyapan ng mga gwardya mula ulo hanggang paa. Ano to? Anong kailangan mo dito, Nay? Malamig na tanong ng isa. Hindi pwede. San ka ba galing? Amoy palengke ka pa. Ang sagot pa ng isang gwardya sabay tawa, na nagdulot ng mas lalong pagkahiya sa matanda. Sa mga sandaling iyon, nagbukas ang pintuan ng gusali at lumabas si Miss Reyes. Hoy, ano yan? Bakit pinapapasok ang kung sino-sino? Sigaw niya, na ikinataranta ng mga gwardya. Ma'am, itong matanda gusto pong pumasok eh. Paliwanag ng isang gwardya. Ano? Huwag niyo hahayaang makapasok yung matanda. Amoy pa lang, hindi na pwede. Ano ba yung dala-dala niya? Sabay turo niya sa sako ng gulay. Sa labas na lang siya. Kung ano man yan, ilagay na lang dyan. Ayoko ng abala. Nanlaki ang mata ni Mia. Isa sa mga empleyado na nakasaksi ng pangyayari mula sa loob. Sa likod ng salamin ng opisina, kitang-kita niya kung paano hinusgahan ni Miss Reyes ang matanda nang hindi man lang tinanong ang dahilan ng kanyang pagdating. May kirot sa dibdib ni Mia habang pinagmamasdan ng tagpo. Bigla niyang naalala ang yumaong lola. Si Lola Feli, na dati nagtitinda rin ng gulay para itaguyod siya noong bata pa siya. Hindi niya matiis ang nakita. Lumabas siya ng opisina at mabilis na nilapitan ng matanda. Nay, ano pong kailangan niyo? May maitutulong po ba ako? Malumanay niyang tanong. Nag-angat ang tingin ng matanda. Iha, may pakiusap lang sa akin na ibigay ko to sa anak ko. Sariwa pa po ang mga gulay. Galing po to sa taniman namin. Paliwanag niya habang hawak-hawak ang sako.
Ako na pong magdadala nito sa loob, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Mia sabay ngiti. Agad niyang kinuha ang sako mula sa matanda. Nag-aalangan pang matanda ngunit wala siyang nagawa kundi magpasalamat. Maraming salamat, Iha. Napakabuti mo. Habang pinagmamasdan niyang matanda, isang tanong ang muling sumagi sa isip niya. Paano kung ang lola kong nasa kalagayan ng matandang to? Hindi na nakatiis si Mia. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nilapitan si Miss Reyes. Sa gitna ng tensyon sa paligid, malumanay ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses nang magsalita siya. Ma'am, pasensya na po pero wala naman pong masama kung papasukin natin ang matanda. Karapatan po niya bilang tao na makapasok dito. Sabi niya habang diretso ang tingin kay Miss Reyes. Napalingon ang ibang empleyado. Ang ilan ay nagbulungan. Ngunit karamihan ay tahimik na nag-abang ng sagot ng kanilang manager. Lumingon si Miss Reyes kay Mia. Ang kanyang mga matay kumikislap sa galit. At bakit kita papakinggan, Mia? Sino ka para magsabi sa akin ng dapat gawin? Hindi siya pwedeng pumasok dito. Tingnan mo nga ang itsura niya. Madiing tugon ni Miss Reyes. Puno ng pangahamak ang boses nito. Nakakahiya, lalo na sa mga kliyente natin. Ayokong masira ang imahe ng bangko dahil sa mga ganyang tao. Nanatili si Mia sa kanyang kinatatayuan. Hindi natinag sa matatalas na salita ang kanyang manager. Malumanay pa rin ang kanyang boses. Ngunit bakas ang lungkot at galit. Pasensya na po, ma'am, pero hindi ko po hayaan na tratuhin siya ng ganito. May lola po ako dati. At kung siyang nasa kalagayan ng matanda, masakit po sa akin na makitang ganito ang trato sa kanya. Habang sinasabi ito ni Mia, nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata. Tahimik ang paligid. Ang ibang empleyado ay hindi alam kung anong gagawin. Ngunit ramdam nila ang bigat ng tensyon. Ngunit si Miss Reyes, imbis na magpakumbaba, lalong nag-init. Kung ganyan ang tingin mo, wala ka ng lugar sa bangko na to. Sinisisante na kita. Madiin niyang sabi. Habang itinuro si Mia palabas ng opisina. Halos magyelo ang buong opisina. Nananatiling nakatayo si Mia. Bakas sa kanyang muka ang masakit na sinabi nito. Ngunit hindi siya sumagot. Tumalikod siya, ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya saglit at nilapitan ng matanda. Nay, pasensya na po sa abalang na idulot. Tara po, tulungan ko kayo. Sabi ni Mia, habang marahang inakay ang matanda. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang pasasalamat, ngunit bakas din ang pag-aalala. Para sa dalaga, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang ibang empleyado ay nakatingin sa eksena, ngunit walang umimik, habang si Miss Reyes ay galit na galit at tahimik na nagmamasid. Ngunit ang katahimikan ay puno ng bigat. Sa kabila ng kanyang galit, alam niyang nayanig ang kanyang otoridad. Ang mga empleyado ay napaisip. Unti-unting nagkakaroon ng tapang na tanungin ang mga maling nakasanayan. Habang pinupunasan niyang mga luha sa kanyang pisngi, narinig niyang tunog ng isang magarang sasakyan na huminto sa tapat ng bangko. Napalingon siya at bumaba mula rito ang isang babaeng elegante. Suot ang mamahaling damit at alahas na kumikinang sa sikat ng araw. Tumigil ang paligid sa isang saglit. Lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng halatang may katayuang higit sa karamihan. Ma'am Christina, magandang hapon po. Masiglang bati ni Miss Reyes na sumalubong sa babaeng may makapangyarihang aura. Ngunit sa halip ng umiti, seryosong lumapit si Christina kay Miss Reyes.
Halata sa mukha nitong lungkot at galit. Naanimoy bumabali sa inaasahang pagiging elegante niya. Kasabay nito napansin ni Mia na may kasamang matandang babae si Christina. Ang matanda ay may bitbit na lumang sako ng gulay. Suot ang isang simpleng damit na may mga bahid ng alikabok. Halatang nahihiya ito at hindi mapakali sa dami ng matang nakatingin. "Nay, pakikwento nga po kung anong nangyari," tanong ni Christina. Ang tinig nito ay puno ng pag-aalala. Habang hinawakan ang braso ng matanda, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa damdaming hindi maitatago. Napatingin si Miss Reyes. Tila nagulat sa narinig. "Nanay?" Bulong nito sa sarili, na parang hindi makapaniwala sa ugnayang meron ng dalawa. "Ayaw nila akong papasukin, anak. Mabaho raw ako at nakakahiya ang dala kong sako ng gulay." Umiiyak na sabi ng matanda habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang bulsa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay tila palaso sa puso ni Christina. Napatitig si Mia sa tagpong iyon. Ang matandang inaakala nilang mahirap ay ang ina pala ng mismong may-ari ng bangko. Natulala si Miss Reyes. Hindi makaimik. Saglit na nanahimik si Christina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang nagniningning ng galit. Lumingon siya kay Miss Reyes. Ang manager na noon ay mukhang namumutla na sa kaba. "Miss Reyes, ito po ang aking ina. Ang babaeng tinatawag niyo pong mabaho at nakakahiya ay ang babaeng nagpalaki sa akin. Ang babaeng nagbuwis ng lahat para makarating ako kung nasan ako ngayon." Mariing sabi ni Christina. Bawat salita ay puno ng bigat. Tila dumadagundong sa buong paligid. "Patawad po, Ma'am Christina. Hindi ko po alam." Pagsisimula ni Miss Reyes. Ngunit agad siyang pinutol ni Christina. "Hindi ko po kailangan marinig ang paliwanag niyo. Ang kailangan ko ay respeto para sa bawat taong pumapasok sa bangkong to. Mayaman man o mahirap. Kung hindi nyo kayang gawin yun, baka kailangan kong maghanap ng ibang manager." Malamig na tugon ni Christina. Napayuko si Miss Reyes. Hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng kausap. Samantala, lumapit si Christina sa kanyang ina. Kinuha ang sako ng gulay mula rito at mahigpit siyang niyakap. "Pasensya na, Nay. Hindi dapat nangyari to. Simula ngayon ako na ang bahala sa lahat." Mahinang sabi ni Christina habang nakatitig sa kanyang ina. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at determinasyon. At muling lumingon kay Miss Reyes. "Dahil simula ngayon, hindi na ikaw ang manager ng bangkong to. Sinesesante kita." Mariing sabi ni Christina. Ang mga empleyado at kliyente na naroon ay natigilan at napatingin sa kanilang tagpo. Sa loob ng opisina ng bangko, tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa kisame ay nagbibigay ng malamlam na liwanag na tila nagpapakalma sa mga tensyonado. Lumingon siya kay Mia na tila nag-aalangan pa rin sa kinatatayuan nito sa tabi ng pinto. "Ikaw bang nagtanggol sa nanay ko?" tanong ni Christina. Ang boses niya ay puno ng lambing ngunit may halong pagkabigla. Nag-angat ng tingin si Mia at bahagyang tumango. Halos hindi niya maituloy ang mga salitang gustong sabihin dahil sa bumibigat na emosyon. Pinipigilan niyang pagtulo ng kanyang mga luha. "Opo, ma'am," sagot niya ng mahina. "Pasensya na po kung nakialam ako. Ayoko lang pong makakita na may inaapi." Napuno ng ngiti ang mukha ni Christina. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit kay Mia. Hinawakan niyang kamay ng dalaga. Mahigpit ngunit puno ng pagkalinga. "Walang dapat ipagpasensya, Mia. Salamat sa iyong kabutihan. Alam mo ba, ang isang tulad mo
ang dapat mamarisa ng iba. Sandaling tumigil si Christina at tumingin mula sa malayo. Tila iniisip ang tamang salita. Pagkatapos ay ngumiti siya ulit. Mas malaki kaysa kanina. Kaya simula ngayon, hindi ka na teller. Gusto kitang gawing manager ng bangkong to. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Napatakip siya ng kamay sa kanyang bibig. Halatang hindi makapaniwala sa narinig. Ma'am? Totoo po ba? Tanong niya. Halos pabulong at may halong kaba. Pero bago pa lang po ako sa trabaho. Tumawa ng mahina si Christina, ngunit puno na ito ng sinseridad. Oo, totoo. Ang isang tulad mo na may mabuting puso ang kailangan ng bangkong ito. Sa pamumuno mo, sigurado akong magiging maayos ang lahat dito. Mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa haba ng serbisyo. At nakita ko na sa'yo ang klase ng leader na hinahanap ko. Hindi na napigilan ni Mia ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngayon, hindi ito dahil sa lungkot kundi dahil sa sobrang saya. Hinawakan niyang kamay ni Christina ng mahigpit. Puno ng pasasalamat. Maraming salamat po, ma'am. Pangako ho, hindi ko kayo bibiguin. Puno ng ngiti ang mukha ni Christina habang tinatapik ang balikat ng dalaga. Alam kong hindi mo ako bibiguin, Mia. Kaya tara na, may bagong yugto kang sisimulan. Pero bago ang lahat, mag-celebrate muna tayo. Deserve mo yan. Naglaho ang tawa at luha mula sa mukha ni Mia, habang tahimik niyang pinapasalamatan ng Diyos sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Sa araw na iyon, hindi lang ang takbo ng kanyang karera ang nagbago, kundi pati ang pananaw niya sa sariling kakayahan. Sa bawat akbang papunta sa bagong hamon, dala niya ang inspirasyon mula sa simpleng gawaing ginawa niya para ipaglaban ng tama. Tahimik na nakatayo si Christina sa gitna ng opisina. Ang bawat empleyado ay tahimik na nakamasid sa kanya. Ang bigat ng tensyon ay dama sa bawat sulok ng silid. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Tandaan niyo to. Anya habang inililipat ang tingin sa bawat mukha na nakatingin sa kanya. Ang mga taong marunong magbigay ng respeto at malasakit ang mahalaga sa kumpanyang to. Hindi natin kailangang husgahan ng sino man base sa kanilang anyo o estado sa buhay. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit may lambing na nagtuturo ng aral. Nagpalakpakan ng lahat pagkatapos ng kanyang sinabi. Isa-isang tumango ang mga empleyado bilang tanda ng pagsang-ayon. Hindi maikakaila na ang mga salitang binitawan ni Christina ay tumagos sa kanilang mga puso. Sa likod ng grupo, tahimik din nakatayo si Mia. Hindi niya inaasahan na magiging sentro siya ng atensyon. Isang insidente ang naganap kung saan may ilang empleyado ang hindi naging patas sa pagtrato sa kanya dahil lamang sa kanyang simpleng kasuotan noong unang araw niya sa trabaho. Bilang bagong manager, ngunit ngayon, tila nagbagong ihip ng hangin. Lumapit si Mia kay Christina matapos ang maikling palakpakan. Maraming salamat, Ma'am Christina. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong to kung wala ka. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng pasasalamat. Ngumiti si Christina. Mia, nararapat lamang na itama ang mali. Isa kang inspirasyon sa amin. Ang tapang mo at dedikasyon ang tunay na kailangan ng kumpanyang ito. Naluha si Mia sa narinig. Hindi ko iniisip na magiging madali ang lahat bilang manager. Pero dahil sa inyo, alam kong kakayanin ko. Salamat sa suporta mo. Hindi ka nag-iisa. Sagot ni Christina sabay patong ng kamay sa balikat ni Mia. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na ginagampanan. Basta magtiwala ka sa kakayahan mo at ipakita mo sa kanila kung anong kaya mong gawin. Ganun, Mia. Sa mga sumunod na araw, naging mas maayos ang samahan ng buong grupo.
Nakita nila kung paano pinanghahawakan ni Mia ang kanyang tungkulin ng may tapang at pagmamalasakit. Nagsilbing inspirasyon hindi lamang ang kanyang mga ginagawa, kundi pati na rin ang paninindigan ni Christina sa kung ano ang tama. Ang tunay na tagumpay ng isang kumpanya ay nasa mga taong nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa, sabi ni Mia sa isang pagpupulong. Dito tayo magsisimula. Muling nagpalakpakan ng mga empleyado. At sa pagkakataong ito, dama ang mas malalim na pagkakaisa sa bawat isa. Kinabukasan, maagang gumising si Mia. Habang madilim pa ang paligid, tahimik niyang inayos ang mga puting rosas na dala. Ang paborito ng kanyang lola. Para sa kanya, ang mga rosas na ito ang sumisimbolo sa kadalisayan ng pagmamahal na tinuro sa kanya ng mahal niyang lola. Suot ang simpleng damit at may bitbit na liwanag ng araw sa kanyang mga mata. Tinungo niyang sementeryo. Ang paligid ay tahimik at nagbabalot ng malamig na simoy ng hangin. Ang sikat ng araw ay unti-unting bumubulaga sa langit. Parang isang paalala ng panibagong araw na puno ng pag-asa. Pagdating sa puntod ng kanyang lola, tahimik siyang lumuhod. Maingat niyang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw nito. Tinitigan niyang pangalan ng lola sa lapida. At sa kanyang puso'y nag-uumapaw ang lungkot, pasasalamat at pagmamahal. Habang nakapikit, tila naririnig niya pa rin ang malumanay na boses nito. Nagbibigay ng mga payo at yakap ng pag-aaruga. Lola, bulong ni Mia, na parang may kausap. Alam kong masaya ka para sa akin. Unti-unti ko nang natutupad yung mga pangarap natin. Salamat talaga sa lahat ng mga tinuro mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, di ko malalaman, matututunan, at magagawa yung kahalagaan ng pagiging mabuting tao. Lahat-lahat yun, Lola, dahil sa'yo. Habang hinahaplos niyang malamig na marmol ng puntod, binalikan niya sa isip ang masasayang alaala nila. Naaalala niya ang araw kung kailan tinuruan siya ng lola niyang magluto ng paborito nilang pagkain. Kung paano siya nito pinapagalitan. Ngunit sa parehong oras ay tinuturuan ang tamang landas. At kung paanong kahit hirap ng buhay, nananatili itong matatag para sa kanila. Lola, naalala ko po, nung sinabi mo sa akin na ang kabutihan ay parang liwanag sa madilim na gabi, anya habang ang boses ay puno ng emosyon. Sinubukan ko pong maging ganoon. May mga pagkakataong mahirap, pero iniisip ko palagi kung anong sasabihin mo kung narito ka. Sa bawat salitang binitawan niya, ang mga dahon ng puno sa tabi ng puntod ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Para bang nakikinig sa kanya, ang mga ibon sa malayo ay nagkakantahan. Nagbibigay ng tahimik na musika sa paligid. Tumayo si Mia at itinaas ang kanyang tingin sa kalangitan na bughaw na bughaw. Lola, pangako, patuloy kong dadalhin ang mga aral mo. Sa bawat hakbang ko, kasama kita. Sabi niya. Pilit nang umingiti kahit may bahid ng luha sa kanyang mga mata. Habang naglalakad pa uwi si Mia, ramdam niya ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Naisip niyang mga iniwang alaala at aral ng kanyang lola ay parang gabay na bituin sa kanyang buhay. Hindi lamang niya natutunan ang kahalagahan ng pagsusumika para sa tagumpay, kundi pati na rin ang halaga ng pagmamahal, kabutihan at pag-aalala sa kapwa. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, alam niyang ang paggawa ng tama ay may gantimpala. Hindi sa anyo ng material na bagay, kundi sa kapayapaan ng puso at kaluluwa. Mula noon, naging masidhi ang kagustuhan ni Mia na ituloy ang mga pangarap na dati nilang pinag-usapan ng kanyang lola.
Sa bawat tagumpay na kanyang nakakamtan, nararamdaman niyang kasama niya ito. Proud at patuloy na nagiging inspirasyon sa kanyang buhay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Mabait na Teller.